Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez, mga sa channel, a faith healer o Zamatarger. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 24 hanggang July 31 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. But don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So ito na, at tutuklasin na natin yan. Angel spirit, please give me information pa. And this is something, the moon card, for a truth reveal, na may mga bagay na unti-unti na mailalantad. May mga bagay na unti-unti mo nang malalaman. This is something, a dream coming true. Na may mga bagay na parang pinapangarap mo lang maaari maabot kamay mo na. No? And of course, let's see additional messages. And of course, there is something, a Three of Swords, no? Maliliwanag at malalaman mo na kung sino ang totoong inggitera at totoong naiinggit behind your back. This is something insecure. And of course, there's something in the Four of Swords, no? There's something a rest. So, kailangan mo ng pahinga, no? Nag-over-fatiga dito, tik. Kuya. Nako, hinay-hinay, sir, ha? Madam. And of course, this is something in Nine of Pentacles with the security. No? Kailangan pangalagaan ng protection ng mga sarili mo. Kailangan na kumain ka ng maayos, no? Kaya, kumbaga, nalilipasa ka ng gutom dito. That because of workaholic, no? Or either stress. And this is something that two ones by choices. No? May mga bagay na parang unti-unti mapipili or unti-unti mo pipiliin kung ano yung mga bagay o hihimay-himayin, no? Yung mga bagay na may iwan or aalisin sa landasin mo. So, let's see additional messages. And of course, there is something at Queen of Cups by healing. So, magkakaroon ka ng healing dito, guys, no? Unti-unting pagkilom at unti-unting paggaling. The Moon card represent what? The Moon card represent the hyphasis. So, this is something in hidden agenda or hidden enemies or something intuitions, no? Ambitions na maaaring tumalis ang iyong pangitain ang iyong kaisipan. Maaaring may mga makita kasi yung panaginip na maaaring it's a signs, no? Or something as synchronicities na binibigay sa'yo ng ating angel spirit na you need to pay attention kung ano yung nangyayari sa buhay mo at sa paligid mo. This is something a truth reveal. May mga bagay na ilalantad sa'yo na maaaring napanaginipan mo na to at mangyayari nawa, no? And of course, the Three of Swords represent what? So, this is something in Ace of Cups. So, see, ang laki talaga ng inggit sa'yo ng tao na to. So, let's see what is the Four of Swords. Now, this is something in Eight of. And this is something in third party, guys. Now, may third party din dito, no? And this is the Eight of Wands. This is something in fast communication, fast movement. Maaaring bumilis ng takbo ng eksena. Pagdating sa finances, so, kailangan mo lang talaga ng kumaga magpahinga rin, no? Additional messages with the Nine of Pentacles. So this is the Temperance for a perfect timing. Maging kalmado. Huwag ka masyadong agresibo. Baka hindi mo parang ma-enjoy yung success mo kapag bigla ka na lang na, diba, nagkaroon ng mga problema sa buhay mo, no? Pagdating sa health mo, maaaring magkaroon ka ng, kumaga, dahil din sa over-fatigue, magkaroon ka ng health issues, no? Kailangan maging aware, pangalagaan mo sarili mo, kumain ka ng maayos at tama sa oras, nang sa ganun na hindi ka nalilipasan ng gutom at nang sa ganun na hindi maging masama ang iyong kalusugan. So, let's see what is the Two of Wands. Represent the Page of Cups by intuition. So, tama talaga atong pumapasok sa iyong intuition. There's something perspective, guys. Now, there's something choices. Na may mga bagay na pipili mo dito na parang binago rin ang pananaw mo dito, no? Kumbaga, dahil dito sa mga sitwasyon na pangyayari sa buhay mo, kumbaga, hinihimay-himay mo o pinipili mo na lang yung mga totoo at hindi totoo sa paligid mo. This is something a Queen of Cups. Represent what?
represent the judgment sa week of color, inner calling, na you need to pay attention sa paligid mo, na nagkakaroon ka na ng healing, no? And this is something, oh my God, meron dito may some of you guys may nagpagamot dito na maaring sinaniban ka, no, ng mga gumagawa sa'yo. Now, this is something na gumamit ng ng parang balahibo ng ibon or something ng kahit ano man tong para this is something feather here na maring inipitan ka sa paa na magkaroon parang gumaling ka na, no? Kumbaga may gumamot sa iyo, no? About sa kulam. The moon card represents the high physis, so represent the tubes with the decision. Nagkakaroon dito ng indecision that because of hidden agenda, no? Kumbaga malalaman mo na yung mga bagay-bagay sa iyo na parang naguguluhan ka sa situation mo, no? It's a payan na maaring, kumbaga nandito sa part na naguluhan na inggit sa'yo, no? This is something secure pagdating sa health issues mo. And of course, at the end of that time, nagkaroon ka na ng healing. So, let's see what is additional messages with the Three of Swords and the Ace of Cups. Reference to the King of Pentacles. So, this is something as secure and practicality. Kailangan maging practical kapag dating sa finances. Pangalaga, prosectionan mo kung ano man ang meron ka, no? Even sa love life. So, Four of Swords and of course, the Eight of Wands represent what? The Hermit card. So, this is something as soul searching. So, enlightenment. No, kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo. May mga bagay na parang kinakatakutan ka. May mga bagay na iniiwasan ka. So, kailangan mo maging matapang, no? Kumbaga, may mga mensahe sa iyong ating gabay, no? Na kailangan mong magpahinga, magmuni-muni, mag-meditate, no? Nang sa ganun pala kasi ng aura, ang iyong energy, no? Increase your energy dito, guys. So, let's see what is the Knight of Pentacles. And of course, the Temperance. Represent the Seven of Pentacles for harvest time. So, may mga bagay na unti-unti ka ng mga harvest dito at maging kalmado ka lang daw, ha? Pangalagaan at protectionan mo yung sarili mo. Huwag ka daw nag-iipon sa alikansya, guys, ha? Kumbaga, nagkakaroon ka ng health problem or health issues, no? Hindi sa'yo pwede yung nag-iipon ka sa mga alikansya, no? Kumbaga, gagastusin nyo for health issues. So, kailangan kung mag-iipon ka sa wallet lang. No? So, let's see what is the Two of Wands. And of course, the Page of Cups. So, this is something a Page of Wands. So, may good news, ha? May magandang balita dito na maaring yung inisip mo or na panaginipan mo maaring mangyari na. O may hinihintay ka documents, papers, maaring dumating na. No? Kaya kailangan na pangalagaan, protection mo yung sarili mo dito. So, ibig sabihin dito, guys, sa pagdating dito sa mga alikansya, guys, kumaga, hindi sa'yo pwede, mabigat sa'yo yung ganon, no? So, let's see what is the Queen of Cups and the Judgment. The Queen of Cups Judgment represents the Three of Wands. So, waiting for a soul, waiting for a ship. No? Kumaga ngayon, nasa process and progress ka na for healing. Na nandun ka na sa sessioning. No? Kumaga, unti-unti ka nang umihilom, unti-unti na nagamot or kumaga, ginamot ang iyong karamdaman. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome for you is something a Nine of Pentacles with a blossoming abundance. Maaring lumagot, lumakas ang finances mo. Alagaan at protectionan mo lang kung ano yung mga bagay na pinaghirapan mo. So, sinasabi ng the lovers connected dito with your love life. Now, this is a higher level of commitment or there's something, information that you are being married. No? Maaring kumbaga kasal ka na, may jowa ka, may partner ka, there's something, live-in partner. No? So, let's see additional messages. About tayo sa career. Sa career mo, there's a Ten of Cups, the happiness, and the Four of Wands is something celebration. Na maaaring gumagda na at maging maayos ng ang iyong negosyo hanap buhay, no? Additional messages. And this is something the Six of Swords with the transition. Unti-unti na mababago ang finances or resource of income mo. Na magiging maganda na daloy nito. Additional messages about sa love life. So, this is the Queen of Swords, the bigger picture. Na unti-unti mo na nalalaman kung ano yung mga bagay na nangyari sa'yo from a love life, na marami kang pinagdaanan, na maaring, kumbaga, marami kang taong minahal, na maaring may mga taong niloko ka. And because this is something a Page of Pentacles for investment. So, may mga bagay na mag-i-invest ka na this time for you and a bigger picture of yourself. Na kumbaga, itong tao na ito, makikita mo na pang long-term siya at this is something a long-term relationship talaga. No? Additional messages. About naman tayo sa health. So, this is the Wheel of Fortune by good luck. Na magiging maganda na ang kalusugan mo at iikot ng kapalaran at papabor sa iyo sitwasyon. This is the King of Wands. Now, this is something ambitions. No? Kumbaga, maaring tumalas ang iyong kakayanan at kaalaman, no? About sa spirituality. No? Maliliwanag ang at kumbaga, alam mo na yung mga swerte or charms na gagamitin mo, no? To attract a good energy and positivities. No? Additional messages tayo. About naman tayo sa Money Move Oracle deck. No? So, let's see. This is a money and career reading. So, let's see and watch this. And of course, there is something.
This is something expression, no? Pinapakita dito lahat ng mga gagawin mo action. It's like something a creativity, no? Kumbaga kailangan lahat ng gagawin mo kailangan gusto mo, or kailangan kumbaga nandoon sa passion mo, guys, no? This is something open up your heart and connect with others, no? Kumbaga kailangan kumbaga yung ginagawa mo ay talagang galing sa puso mo, or yung mga taong sinutulungan mo, or may mga taong kumbaga tinutulungan ka, or may mga taong ginagawan ka ng actions or something, pakikipag-transactions, ganun, kumbaga dapat galing siya sa puso, ha? Para nang sa ganun, yumabong at lumakas ang iyong negosyo, hanap buhay. No, kumbaga pag sinasal dito, there's something equality. Kailangan maging equal kapag dating sa iwasan mo yung manlamang sa tao. This is something opportunities. No, maraming oportunidad na papasok sa iyo. This is something change is coming just in that time. So, may mga bagay dito unti-unti na mababago. Pagdating ng mga panahon at pagkakataon, so may mga bagay na kailangan mo magtiyaga at maging kalmado sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, no? No, unti-unti na mababago yan. This is something resources, no? Kumbaga, maaring lumawak ang your resource of income, no? Maaring lumawak, no? Magkaroon ka ng other business or negosyo, hanap buhay dyan. So, let's see what is additional messages with love reading. This is something a Mystic Love Oracle deck. So, anong chika sa'yo about sa love life? And there's a single parent, no? Some of you guys, single parent, no? This is so possible na may asawa ka pero naghiwalay kayo, or possible na nagkaroon ng reconcile, no? And because suddenly, guys, meron dito biglaan kumbaga bagong responsibilidad or something, an obligation sa maaring kumbaga hindi mo inakala, no? Na maaring magkaroon ka ng anak. This is something, I'm sorry. Meron ditong hihingi talaga ng tawad from the past. And of course, there's something on honesty, na pagiging tapat. Na maging tapat ka sa kung ano man yan totoong nararamdaman mo, no? For this person. Kung mahal mo pa, ilaban mo. Kung hindi na, getting away from the situation. Kailangan mo na kumawala sa situation na yan o sa tao na yan. For magical fairy messages, represent what? For magical represent a birthday. So this is coming birthday, guys, no? Maaring malapit ang this coming birthday mo. Lahat ng mga katanungan mo ay maaring masagot na. This is admit your true feelings to yourself, no? Kumbaga, be honest with yourself, no? Stop lying, stop pretending, no? Ganon. Kailangan na maging totoo ka sa kung ano man na meron ka. Huwag mo ipilit yung mga bagay na wala ka, no? Huwag mo ipangutang kung alam mong, kumbaga, ibabayaran mo pa rin yan. Kumbaga, kung alam mong hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang pundarin, huwag mo munang agarin, no? Let's see what is the synchronicities. So, this is something a leader, no? Magiging leader ka din or something, take charge of the situation, no? Kayang-kaya mo kumbaga, mamuno or kayang-kaya mo pamuno. Or some of you guys know, this is something a public servant, na maaring kumbaga, mayroong kakatungkulan with something a community. This is the word card, no? This is a travel, guys, na magkakaroon ka ng travel dito with the business, no? Mamaya TL ka, no? This is some talent leader, something like that. And this is something a spring, no? Maaring there's something blossoming, maaring lumakas ang yung finances. No? So let's see, guys, what is additional messages for a Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card, represent what? So there's a growth, guys. Magkakaroon ka ng growth and expansion talaga dito, guys, ha? And this is something facade. Mag-ingat ka lang sa mga nagbabalat kayo at mga bagay na pinaniniwalaan mo. And this is something, remember, no? May mga bagay na pinapakita sa inyo, kailangan mong, kumbaga, isipin pa rin, no? Yung mga bagay na nangyari sa from the past, na may mga bagay na natutunan ka. And this is the awakening, na kailangan mamulat ka sa mga kinagisnan mo. No? Kailangan matuto, no? Hindi naman pwedeng habang buhay kang ganyan, na syunga-syunga ka sa eksena na yan. No? Pagdating sa pag-ibig, hindi ka naman pwedeng, diba, bopis ka pa din. Na kailangan, kumbaga, pagdating sa pag-ibig, kailangan maging practical ka at the same time, practical and kumbaga lovable, like that. So kumbaga, kahit na nandoon ka sa situation na kailangan maging practical, at the same time mahalin mo pa rin kung ano yung mga bagay na totoo na nararamdaman mo, no? Kumbaga, kung nagmamahal ka din sa tao na yon, kung totoo, kumbaga i-proceed mo, pero kung wala ka nararamdaman, kumbaga wag mo ilaban, no? Kumbaga masasaktan at mahihirapan ka lang sa huli. And this is something very soon. Na pagdating sa love life, maaaring kumbaga sa susunod na eksena magkakaroon ng malinaw at malawak na pagsasama. So let's see what is additional messages for Archangel Michael, messages for you. So Archangel Michael, messages for you is write about your thought and feelings. No? Lagi mo panghahawakan ng mga bagay na nararamdaman mo, no? Yung hinala mo. This is something
truth, no? May mga bagay na kumbaga minsan totoo talaga yung sinasabi ng isip mo at nararamdaman mo. Iba kasi yung nararamdaman. There's a something woman's instinct and there's a man instinct, no? Depende sa situation. And your home is protected by angels at protektado ka naman ng ating mga gabay. So let's see what is the messages for you with the chakra. And there's a perception, see, perspective, pananaw, mindset, no? Kailangan baguhin, ayusin. This is something soulmate connection. Na maaaring soulmate kayo nitong person na to, na maaaring makikilala mo ay nakilala, or either nakilala mo na. And this is something rejections, no? Kumbaga, marunong ka dapat humindi, marunong ka dapat tumanggi sa mga tao sa paligid mo na alam mong sulsul lamang, no? Matuto kang piliin, himay-himayin. So, let's see what is the angel's answer for perfect timing. So, this is the perfect timing for you, no? Na kailangan mo rin consider yung mga bagay o tao sa situation mo or yung mga bagay, kumbaga, finances mo, kailangan mo isipin, no? Hindi pwedeng ura-urada ka. This is something not the right time. May mga bagay na hindi pa napapanahon, may mga bagay na napapanahon na. So, let's see what is, oh my goodness. So, let's see what is, angel spirit messages. Okay, let's see what is additional messages with the angel spirit. So, this is a high council with an evolution na unti-unti nang babago, no? Kumbaga, unti-unti na nag-grow yung kaisipan mo, guys, or situation mo. And this is something as creations, na ikaw yung gagawa ng isang bagay na ikasisira at ikabubuo mo, no? Kumbaga, kayang-kaya mong baguhin, no, ang itinakda at itadhana para sa iyo. And there's a full moon with the culmination with the happiness, no, for the fullest. So, kailangan maging masaya ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. And there's a angel with the perseverance, no, kailangan mo magtiyaga, no, kailangan mong maging malakas, no, at confident sa ginagawa mo. So, let's see what is the Monsology. A time for healing. Na unti-unting paghilom, unti-unting pagaling sa anumang uri ng karamdaman, nararamdaman. And you are good enough. Na sapat ka na. Huwag mo isipin na may makakulangan sa'yo. Na basta pagpasalaman at tanggapin mo kung ano man yung mga bagay na inihain sa'yo ng ating poong may kapal. At sinasabi dito, there's something, the personal issue reaches resolution at unti-unti nang masusolusyonan ang mga problemang pinagdadaanan mo. So, let's see what is the energy, represent what? For the energy, so represent what? Represent a goddess of the moon. So, lahat ng mga bagay na madilim, may mga bagay na nakatago, maglilinaw ngayon. No? Ngayong linggo na to ang sinyales na lahat ng mga bagay ay matutuklasan mo. And this is something journey. At may mga bagay dyan na sisink in sa'yo. Lahat ng mga bagay na pinagdaan mo ay may dahilan pala. No? Kumbaga, magtatagpi-tagpi lahat ng mga bagay. At ngayon, kumbaga, lahat ng mga bagay na yan na malalaman at matutuklasan mo at maliliwanagan ka sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. And of course, sinasabi sa'yo dito, this is something blame. No? May mga pinagsisisihan, pinaghihinayangan ka, pero it's a responsibility of our well-being. No? And of course, sinasabi naman sa'yo dito, there's something empathy. This is something seeing the both side of situation. Kumbaga, dapat tinitignan mo yan parehas sa sitwasyon. Hindi ka dapat timiting sa isang situation lamang. Tignan mo yung possibilities, yung disadvantage, advantage, like that. So, let's see what is Arcangel Raphael for home health, no? Kailangan mo ng tulong ng inyong bahay or tahanan. This is something home health. So, humingi ka ng gabay sa ating Arcangel Raphael for healing or something recoveries, no? And kasi sinasabi dito, this is something have faith. So, kailangan mo magtiwala at maniwala dito sa kagalingan, no, na ipagkakalob ng ating Arcangel. At sinasabi sa'yo dito, this is something divine intervention. Minsan may paalala sa'yo na kailangan mo, you need to pay attention sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. May mga paniniwala ka dito na maaring, kumbaga, nasisira na, no? Maaring may mga bagay na, kumbaga, nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng paniniwala. But eventually, guys, sinasabi sa'yo dito, kailangan mong maniwala at manampalataya. Kasi the more na pure ang yung love and of course intentions mo, magiging maganda ang daloy ng buhay at eksena mo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's an environmentalism. No? Napapalibutan ka lang ng negativities. Kailangan mo na unwind, guys. Kailangan mong, kumbaga, umalis sa isang lugar, sa inyong lugar na maaring marami dyang negatibo. This is something a leadership. No, take charge of your situation. Kailangan pamunuan mo. Ikaw yung gagawa ng isang bagay na magpapabago sa landasin na tinatahak mo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. No? And there's something empathic, no? Star seed with absorbing what not your. No? So, kumbaga, may mga bagay na nakikita ka sa
paligid mo na maaaring kumaga na insecure ka sa mga nangyayari sa buhay nila, no? Na maaaring na pag-iiwanan ka na ng panahon at nalilipasan ka na ng pagkakataon, but eventually guys, maniwala at manampalataya ka na may mga pinagdadaanan ka na iba ang pagdadaanan mo sa pagdadaanan nila. Maaaring nakuha na nila yung what they deserve. Kumbaga may mga bagay na nandiyan ka pa sa process and progress, but eventually pag natapos mo yan, mararamdaman mo kung anong tamis ng tagumpay na nakaabang sa'yo. And this is something you're not for everyone. No? This is something a weirdness. May mga bagay na hindi ka para sa iba, hindi ka para sa lahat. No? May mga taong magugustuhan ka, may mga taong hindi ka magugustuhan. So, may mga bagay na iiwan ka sa eksena na yon. So, may mga bagay dyan na aalisin yung ating Panginoon kung ito ba yung taong hindi makakatulong sa'yo, or may mga taong hanggang doon lang sa chapter na yon. Kaya magtiwala ka na may mga taong mag-i-stay sa'yo, may mga taong aalis sa tabi mo. So, let's see what is the Jesus loving quotes. And this is something, let your light so shine before men that may see you the good works and glorify your Father which is in the heavens. So see, ipapakita sa iyong kaliwanagan at totoong kaliwanagan, no? Na naayon sa iyong mga gawa. So kailangan maniwala at magtiwala ka sa lahat ng mga bagay na ibinibigay sa ng ating pong may kapalay, dahil lahat ng mga bagay na yan ipagpapala yan. So may mga bagay dyan na kailangan mo lang pagdaanan, no? Kailangan mo maniwala sa mga gawa at may mga bagay na ipinagkaloob sa iyo, no, ng ating mga angel spirit, ng ating Panginoon, na kailangan mo munang matutunan to mga ganto. May mga taong lilinisin, no, sasalain, no, aalisin sa buhay mo at hihimay-himayin lahat ng mga bagay o aspeto sa buhay mo bago mo makita ang totoong nilalaman nito. So let's see what is additional messages with an angel's number. Represent what? So this is an 1144 for high vibes, no? Sinasabi dito, divine intervention, prosperity, big venture, and fated events. Faith, purpose, and higher calling. So tinatawagan ka dito na kailangan mo mananampalataya at magtiwala at panatiliing positibo ka sa lahat ng mga bagay o gawa, no? Sinasabi dito, love or other happiness lures just around the corner. It will be something much better than in your wildest dreams. Our rare opportunities and exciting encounter with the like-minded people will exceed your expectations. So kailangan magtiwala ka sa inyong pagkakaloob sa iyong regalo ng ating pong may kapal, dahil kakaiba ang mga bagay na tatahakin mo, kakaiba yung mga bagay na ipagkakaloob sa iyo. So let's see what is the messages of life. And beyond limitations, no? Sinasabi sa'yo dito, today I exceed my own expectation. I open my consciousness to the infinite. There are no limitations. There is no end. Everything is unfolding and not continuous now. Therefore, I open my thoughts towards a verdant horizon. I look beyond the perceptions of reality, beyond all various created my own beliefs and fears. I am now open to new possibilities, no? Alisin mo yung mga thoughts mo na, kumbaga, may mga bagay kang hinihintay na maaring hindi dumarating, tas ma-reject or something, madi-disappoint ka. Dapat marunong ka tumanggap ng mga posibilidad na magaganap, no? May mga bagay dito na isa yan sa nagbibigay blockages sa'yo, kaya may mga bagay sa buhay mo na binibigyan ka ng unexpected moment. Kasi diyan ka parang inilalagay, no, na kailangan mong matutunan maging balanse sa paniniwala at pananampalataya na may mga bagay na ibibigay sa iyo at pagpapala. May mga bagay sa iyo na iaalis ang ating Panginoon, lalo-lalo na kung ito ay hindi makakabuti sa buhay na ibibigay sa iyo ng ating pong may kapal, dahil mas maganda ang plano niya kaysa sa plano mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of July 24 hanggang July 31 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel at mga naghihintay talaga ng aking reading. Maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala, pipilitin natin makapag-upload nang sa ganun matulungan ko kayo sa inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!